Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Montenegro, maraming salamat ho. Galis family, maraming salamat ho. Siyempre, hindi mawawala yung si Sir Herbiscal 2712. Mega love shoutout sa lahat. Ayun na nga, meron ho tayong good news. Yan na nga ba sinasabi natin? Good news, ito ho ang matindi dito mga kababayan. Hindi ho to inaasahan ng administrasyon. Siguro nakita rin ho ng mga tao diyan sa dahig, yung mga abogado diyan sa dahig, kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. First time ho, sa bagay lahat naman first time nakakaranas ng first time. Ngayon diyan sa ICC, first time nilang merong lilitisin na ganitong katindi ang natatanggap na suporta sa mga kababayan natin sa Pilipinas at sa mga OFW. Siguro napapatanong siguro ICC ngayon, ano bang klase itong rinereklamo nyo na to? Kung talagang madaming ginurgur to at mga inosente ginurgur nito, bakit pinaglalaban siya ng mga Pilipino sa iba't ibang dako ng daigdig? ICC may consider action of Duterte camp in bid for an interim release. Lawyers say, naku, matindi ho yan mga kababayan. Inaabangan na ho natin yan mga kababayan kung ano ang magiging aksyon ng ICC diyan sa bid ng kampo nitong si Tatay Digong na magkaroon ng interim release para kahit paano makasalamuha naman ni Tatay Digong yung mga kasama natin, mga kababayan natin diyan sa Netherlands, yung mga nasa na yan, sa bahagi ng mundo na yan, no? Yung, kumbaga, parang ang pagpunta ni Tatay Digong dyan, isipin na lang ho natin dito sa Pilipinas para hindi gaano sumakit ang ating damdamin. Meet and greet yan. Magmi-meet and greet lang siya dyan sa dyan sa pagpunta niya dyan sa ICC. Siguro na, kumpiyansa ho tayo base sa ating nakikita. Kasi, meron nung, kumbaga, dito sa nangyayari na to sa ICC, meron nung kung tawagin dyan audience impact. Tinitingnan nun nila kung paano tanggapin ng ating mga kababayan yung mga aligasyon. Kasi ganito, ilalatag na lahat, sasabihin na lahat ng mga prosecution panel yung mga akusasyon laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon titingnan ho natin kung paano tatanggapin ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng daigdig yung mga ebidensya na yan, yang mga kasong isinampa laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa tingin ho natin yung mga hukom diyan sa ICC na hahawak diyan sa kaso ni Tatay Digong, siyempre kailangan ho nilang tingnan yung paano tanggapin ng madlang Pilipino ang sa buong mundo ang mga ebidensyang ilalatag dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka hindi pa nga ho nag-uumpisa yung hearing na yan, tapos na ika nga. Kita nyo naman, ano lang naman ho, sentido komon. Okay, ilatag nyo ebidensya, sambayan ng Pilipino, buong mundo nakakakita. Pagka sinabi ng mga OFW at mga kababayan natin sa Pilipinas na lahat ng mga aligasyon na yan pawang kasinungalingan, ginawa lang ng Pangulong Duterte ang kanyang trabaho bilang Pangulo na protektahan ng mga kabataan, kaya niya nagawa yung mga bagay na yan. At yung mga AJK na yun, huwag niyo hong isisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Paulit-ulit tayo. Nagkaroon ho talaga ng internal cleansing dito sa mga
dito sa mga durugista na to, kaya pati yung mga kabaro nila pinagtututumba nila yung mga nagdi-deliver ng payola doon sa mga kawatan na pulis, yung mga pulis na tiwali, o sila ho mismo tinumba yung mga ano na yon kasi masasangkot nga naman sila. Marami hong nangyari noong mga 2016. Hindi ho natin pwedeng lahat isisi kay Tatay Digong. Ang kasalanan lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung bibig niya, ika nga. Kumbaga nagkaroon ng saywire nagkaroon ng saywar. Kumbaga natakot ho niya itong mga durugista na to sa pamamagitan pa lang. Hindi man nga ho baril, bibig pa lang. Pag di kayo tumigil, magugurgur kayo. Eto mga kababayan, rekta ho tayo. Maganda ho yan, maganda. Sana makita ng ICC kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? At siguro nung panahong i-issue nila yung warrant, akala nila hindi totoo na mahal ng sambayan ng Pilipino yung mamang hinuli nila. Ngayon mga kababayan, marirealize nila parang wrong move bata itong ginawa natin na to Kasi pagka kinundik natin to, dumadagong-dong ang suporta. Kaya wag ho tayong tumigil wag ho tayong tumigil sa pagsuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi pagka nanahimik tayo, magkakaroon ho ng opening yung mga walang yang to para kung ano man ang gusto nilang hihatol dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, magiging malaya sila. Hindi ho natin sila bibigyan ng ganong klaseng opening. Ika nga. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagpapakita ng napakitinding suporta. Kung meron man hong pagkilos, sumama ho kayo. Lalong-lalo na itong pagdiriwang ng kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa papalapit na March 28. Ito ho mga kababayan, nako. Itong si Sir DJ laging nagtitrending ngayon itong si Sir DJ. Meron na naman siyang banat dito kay Aling Claire. Kung ang pinanood natin kagabi, itong si Sir Erwin, yung Maisog Croatia, yung leader ng Maisog Croatia, ito naman tong si Sir. Ito, panoorin ho natin ang mga punto de vista nitong si Sir DJ. Matindi ho ito mga kababayan. Malupit ho ito. Zero remittance pa rin. Nabulabog Malacanang Siyempre kita naman kung gaano karaming mga OFW ang sumusuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati yung mga Ilocanong OFW nga suportado si Tatay Digong. Paano na lang yan, mananawagan sila doon sa mga Ilocanong OFW na magpadala kayo dito sa mga panahon na to. Ayaw din ho nila magpadala. Kaya sila ngayon, nagpapanik sila sa Malacanang. Paano na lang pagka sa loob ng isang linggo, walang OFW yung nagpadala ng dolyar sa Pilipinas. Ito, sabi ho siguro ng mga kababayan nating OFW, yarin lamang ginugulo yung usapan, tuloy-tuloy na natin to. Hindi na kami magpapadala. Anak ng toko. Grabe nga ho naman, naturing ang bagong bayani yung mga naiwan nila dito. Hindi sila makatulog tuwing gabi dahil napapaisip sila baka mga durugista, mga kriminal, di ba? Ganun Siyempre, kahit na nasa ibang bansa na yan, kahit na yung mga nakabase sa ibang bansa, yung mga naiwan ho nila dito, naiisip ho nila. Kaya concern ho sila. Iba dyan na hindi na ho kumbaga iba, na yan, mga dual citizen na yung iba. Nakabase na sila sa iba't ibang dako ng daigdig. Pero dahil meron silang naiwang kamag-anak dito, yung concern ho nila sa Pilipinas, nandoon pa rin. Kaya hinay-hinay ho kayo dyan sa Malacanang. Dyan sa pagbira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito kay VP Sara. Lalo na ikaw, Aling Claire. Aling Claire Castro, yari ka dito. Panoorin mo to. Ratsada ng palasyo sa pamamagitan ng vlogger nila, Grabe na si Miss, yan si Claire Vlogger. Tawag ko dyan, Claire Vlogger yun kasi. Pambira itong si Sir. Matindi itong si Sir. Lalim ng boses, parang galing kuweba. Tuloy. Palaging opinion ng pinagsasabi. But of course, ganun din sa panawagan dito. Ano nga bang posisyon natin bilang OFW? Ako bilang OFW, sa zero remittance na OFW zero remittance na movement dito na nagsimula po sa bansang Europe, sa Europa at sa panig man ng mundo, panawagan, na 1 week simula sa birthday ni Tatay Digong this coming Friday, ibo-boycott natin ang 1 week or zero remittance. Ano nga mabaging epekto nito sa ekonomiya ng bansang Pilipinas at ang pagiging balat sibuyas naman ng gobyerno natin sa halip na kausapin tayo ng maayos, di ba?
ang retaliation, ang masakit na katotohanan, ang lakas ng loob pa, tinakot pa tayo. Huwag nyo kaming takutin. Matagal na kaming takot. Naku. Ano ba yan? Naku po, naku po. Naku po, matagal na kaming takot. Huwag nyo kaming takutin. Hoy. Wala na nga kayo na ibibigay na trabaho sa mga OFW, sa mga aplikante dyan dyan sa Pilipinas, kaya naglalakas loob na lang, nagsasakripisyo na lang. Kaming mga OFWs, ang aming mga kasamahan po dyan, nakapending sa mga agencies, o land-based man o sea-based, o di ba? Wala na nga kayo bibigay ng trabaho, kaya umalis na, tapos takutin nyo pa kami. Hello, sino ba kayo? Ang live natin mga guys, no? Sa halip na makipag-usap kayo, ang gobyerno natin hindi ba maintindihan talaga kung saan, di ba? Sa halip na kakausapin ng mga OFWs, pakiusapan, ang resback, tinatakot pa. Eh di wow. Palakpakan kayo siguro, mas maganda. Oh. Siguro palakpakan kayo dyan muna. Hello, di ba? Nakakahiya itong gobyerno natin. But of course, bago po dyan natin pag-usapan mga lotso. May chika lang. Magandang buhay. I'm TOW, no? The original sa aking mga kapatid po dyan. Si Willa Lexi, Inday Gamayo. Good morning po, Sir DJ. Kaya nga po, DJ, di nga po takot ang bawat isa sa mga ibang bansa, di alam kung ano ang daratnan sa ibang bansa. Mas malupit nga ito. Nananakot pa ba kayo? Shout out sa aking kapatid po dyan, si Lenny May Gonzalez. Sa aking pamilya Team Famous po dito sa Saudi Arabia. Sa lahat po ng mga kapwa ko, mga OFWs, mabuhay tayo, no? Mga OFWs, ang manig pa ng mundo, o yung mga kapwa ko ng content creators, mga vloggers, online broadcasters, advocate, of course, yours truly is an advocate po dito sa mga OFWs na humigit na po, no, mahigit na, kulang-kulang 15 taon na po ako bilang advocate po dito sa bansang Saudi Arabia, sa Middle East at sa panig man ng mundo na may mga OFWs po, no? Sa inyo po, sa mga bago pa lang, thank you so much, no, sa mga nakakilala sa akin. Isang malaking karangalan po na ako po yung niyakap at nakilala nyo at ganun din, ako yung isang malaking karangalan sa akin na nakilala ko kayo ng lubusan. Ayan, salamat po sa inyo. One Palangga Nation, shout out, no? Grabe, viral ngayon si Super Langga, no? Sa ating live po agabi, bawat siya kahapon. Less than 24 hours, almost 500,000 na. Wala pa. Grabe. Wala pa. Hindi pa natin nagawa yung kay Palangga Nation. Hanapin 12 natin. hours pa lang yata, no? And then, so salamat sa inyong pagtitiwala, no? Salamat sa inyong pagtitiwala, mga minamahal, kasi andito ako, no? Shout out sa aking kapatid ko, si Nero Lacuachero Vlog. Andiyan pala sa si Chef na Chinua Restaurant, sa mga kapatid. Na huwag nyo kaming takutin. Dito tayo mga lods, thank you, Shosho, Edeline. Share na rin yung mga live ko. Shout out po. Grabe tong si Chef. Yung mga OFW natin, yan ho ang sentimiento ngayong mga panahon na to. Wag nyo kaming tatakutin. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin naman ho natin ang pagbalagbagan itong si Sir DJ. Siguro ano na lang natin to. Tuloy pa ba natin to? Mahaba yung introduction niya. Isa-isahin ko lang. Anin ko lang. Muna tayo mga konti sa saglit na mga minamahal. Padagdagan lang natin bago tayo pabibili. Mga Dutch doon. Di ba yung mga Dutch doon? Kasi alam niyo, ang Netherlands, maliit na naman na bansa yan. Napakalit na bansa, pero of course, neutral country. Kasi yan, kaya ang daming ang daming nag-apply for asylum. Ang isa po dyan, of course, ang ating pinakamamahal po dyan, the latest spokes po dyan, si Attorney Harry Roque, Kasi napaka-fair and square dyan. Alam niyo ba maraming illegal dyan? Maraming mga walang papel dyan nagtatrabaho ng mga kababayan po natin. Kasi there is an equal po dyan and fair justice dyan sa bansang Netherlands. Kapag napunta ka dyan, napadpad ka swerte mo kasi pwede ka magtrabaho dyan kahit wala kang papel. Marami dyan nagtatago kasi tanggap nila, hindi sila tumitingin yung mga tao doon ng papeles ka o wala. Yung pagkapantay-pantay, grabe, ganun kaganda. Ma-appreciate mo Mas ma-appreciate mong bansang yan. Pero, at the end of the day, dikit po yan. Belgium is just only 45 minutes away. Di ba? Yung Germany, yung Holland, o yung Poland, di ba? Finland, Italy, France, di ba? Ang dami. So ngayon, hindi nila kayang tanggapin mga lods, ng mga binamahal. Nagumuho sa nakita, araw-araw may bibisita. Hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100. Libo mga minamahal. At saka mas matindi, buong Europa nag-mobilize. Sumakay ng eroplano galing sa UK, sa London, sa Ireland, di ba? Buong Europa yun representation noon, buong Europa. Talaga, grabe, may iba bumabiyahe pa sa nakikita natin sa US pa galing.
But of course, what I'm trying to say is, mga minamahal, talagang nawerdang ito. Nawerdang ito ang buong mundo kung gaano talaga kagaling, nagpapatunay kung gaano ka talaga kagaling si Tatay Digong o na inakusahan nila na war crimes against humanity. Actually, yung war on drugs naman, hindi naman giyera yun. Wala natin giyera doon. O war on drugs. At the same time, saan ka pa nakakita ang kaso? War crimes against humanity, crimes against humanity. 43 counts lang, tapos war on drugs pa, tapos legit operation pa. Tingnan mo yung mga kalokohan nila. Yari Diba? tayo dyan. Diba? Matindi yung mga punto de vista nitong si Sir. At dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin na ho natin itong si Aling Claire, ha? Pakinggan ho natin ang mga sagot niya dito kay Sir DJ. Okay, tuloy ho natin. Ito na ho ang tanong nitong si Ivan Mayrina. Organization. Ma'am, on the issue of the former president, ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system, and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho, hindi daw ma-prosecute si FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang influence. Tumataas yung anxiety level nitong si Claire Castro kasi alam niya na kung saan papunta tanong. Tingnan nyo naman ho yung mga kababayan. Anak ng toko, grabe naman ho yan. Magpapapress call lang kayo para kayong nadapa sa sa espasol. Tingnan nyo naman, ano yung pulbo? Hindi, Claire, ako lang naman, kumbaga, iniisip ko lang naman yung magiging imahe mo sa ating mga kababayan. Huwag nyo naman grabe naman yan. Sobrang damit, makeup, anak ng toko. Pwedeng bago ho kayo mag-makeup, pag-aralin nyo muna yung mga sasabihin nyo. Yung itsura nyo, wala ho kaming pakialam dyan, yung suot-suot nyo. Inuuna kasi ang ganda. Inuuna ang kaartehan. Anak ng tokwa. Ganyan strategy nila dito sa administrasyon na to, sa mga rallying ginaganap nila. Inuuna ho nila yung puro sila doon sa yung magandang setup, pero yung mga linalabas nila, puro basura. Ito, sige na, tuloy mo na. Tingnan nyo naman ho yung mukha na yan. Ang bihira. Ngayong iba na ho ang administrasyon, bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Although nasagot na po natin ito, paulit-ulit na lang po yung kanilang issue. Unang-una po, sinabi po nga natin, Teka ilatag natin na maigi dito. Walang jurisdiction, hindi na si Tatay Digong ang presidente. Kontrolado ni Marcos Jr. ang House of Representatives. Inimbestigahan ng Tuadcom itong si Tatay Digong. Yung 40 mahigit 40 nagrereklamo dito kay Tatay Digong. Wala na sa kapangyarihan mga Duterte. Bakit hindi na nga naman dito sa Pilipinas inimbestigahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit hindi siya dito litisin? Bakit sa ibang bansa pa? Anong meron? Wala na nga jurisdiction. Di tayo kasali. Pinadaan lang sa Interpol. Talagang pinalipit ho nila Kahit paano ho nating isipin, bali-balik ta rin. Pwede ho natin tanggihan yung Interpol at wala ho silang magagawa. Pagka sinabi natin, Interpol, sino yung mga nasa red notice nyo dito sa Pilipinas na hindi wanted ng ICC? Kasi hindi talaga pwede yan. Walang jurisdiction sa amin yan Pwede ho nila sabihin yun. Meron tayong issue na jurisdiction dyan sa warrant of arrest na yan. Bigay nyo na lang. Hanapin namin kung sino yung mga nasa tag dito red notice diyan sa Interpol. Iulihin namin lahat yan. Pero itong isa na to, itong kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, walang jurisdiction ng ICC na yan. Kahit saan papadaanin, hindi namin pwedeng trabahuin yung yung diffusion notice o tawag dito, warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminin nyo na kasi kayo dyan sa Malacanang na talagang merong pag-aabusong ginawa ang administrasyon na to. Kita yung pati yung tanong nitong si Ivan Mayrina, doon pa lang sa tanong, meron nung tawag dyan Ika nga ho nila mga kababayan, res ipsa loquitur, ika nga. The question speaks for itself.
Iba tayo eh. Diba? Hindi... What the question speaks for itself. Merong pang aabusong ginawa ang administrasyon na to. Una na po kasi nag-imbestiga ang ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang dating pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na i-prosecute. At ang So, hindi tumupad ang dating administrasyon na magkakaroon ng pag-iimbestiga na dapat mag-imbestiga talaga. Ngayon sa administrasyon na yan, hindi na nga kontrolado ni Tatay Digong. Bakit hindi sila nag-imbestiga? Teka lang, ICC wala kayong jurisdiction. Yung ipinangako ng nagdaang administrasyon, kalma lang kayo, kami tatrabaho niyan. Hindi ba kayang gawin yon? Ganun na ho ba talaga kawik ang administrasyon ni Marcos Jr.? Hindi ba pwede sabihin, ICC, relax lang kayo. Itong si Digong, hindi niya inimbestigahan niya mga na yan, mga di umanong EJK victim. Pero wala na siya. Wala kayong jurisdiction, kami natatrabaho dito. Kalma lang kayo. Okay? Kakasuhan namin, lilitisin namin dito si Digong. Di ho ba pwede yun? Ay, sa bagay, weak leader nga ho pala. Daan po Okay? natin. May mga pagkakataon din po si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte. Sige, palipitin mo lang. Na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. Ay, So, teka lang. Hindi mo kami pwedeng sabihan ng ganyan. Bigyan mo kami ng partikular na desisyon ng NBI na pinakialaman. Bigyan mo kami. At kung pinakialaman yan ni Tatay Digong, yan para sa interes ng sambayanan. Yan tandaan nyo. Tandaan ho natin mga kababayan, kung ang intelligence fund ng NBI 10, yung kay Tatay Digong 1,000. Ganon ho katindi. Kaya kung merong nalalaman ng presidente na yung ibang ahensya ng pamahalaan, hindi ho nila alam. Kaya kung merong pinakialaman na issue, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ba dapat mag-imbestiga kayo ulit? Dahil merong nalalaman yung mama na yan na hindi nyo alam. Pero para gamitin yung mga nangyari nung nagdaang administrasyon, kaya siya nakikialam si Tatay Digong, kaya siya nagganito ganyan. Hindi na nga ho siya presidente. Binaboy-baboy nga siya dyan sa House of Representatives dyan sa Tuadcom na yan. Meron ho ba siyang nagawa? Nagpunta ho siya, meron ho ba siyang nagawa? Kung dyan sa House of Representatives napapunta ho siya, ano pa naman pumunta siya sa korte at litisin siya doon? Nakuha niyo mga kababayan? Nagpunta nga siya sa House of Representatives Subpina nga lang yun. Paano kung warrant pa talaga na nanggaling sa Philippine Court ang ibigay sa kanya? Sa tingin niyo ho ba hindi tatalima itong si Tatay Digong? Isa ho siyang abogado? Anak ng tokwa. Wag ho tayo mag-unggoy. Inuunggoy nyo na naman kami. Talagang masasabi natin hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Teka, bakit? Ngayong mga panahon na to, wala na ho si Tatay Digong sa Malacanang. Di pa rin ho ba gumagana ang justice system mga mapanggang sa ngayong mga panahon na to? Doon nga sa House of Representatives, hindi ho, yun, kumbaga, mga aligasyon, mga chismis pa lang pinag-uusapan doon sa Tuadcom. Mga sabi ni ganito, sabi ni ganyan, puro hearsay. Pero sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, what more kung ang korte pa ang magpadala ng subpina sa kanya, magpadala ng warrant of arrest sa kanya. Sa tingin nyo ba hindi tatalima yan si Tatay Diggs? Ang sabihin nyo, miscalculation na naman yan. Lahat talaga ng lumalabas sa bunganga mo, Claire Castro. Pag-isipan mo, hindi mo pwedeng ganyan sa social media. Vlogger pa naman kayo. Sa social media, hindi ho pwede yung daming kaartihan, ang daming keme-keme, ang daming cheche-bureche, no? Ang gusto ng mga nanonood, pagkalapag mo, sabihin mo sa kanila ang totoo, wag mo kaming paikot-ikutin. Dahil alam namin, pagka bini-BS mo kami. Pero sa kanila, ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Yan, sample mo Natatandaan kami. niyo ba? Ready yung sample Question and sample portion pala ho ito. Hindi question and answer portion. Question and sample portion. Ibig sabihin, yung tanong ni Ivan, talagang kargado na ng mga sample yan. Kung ano yung mga tanong ng mga media dyan sa Malacanang, talagang kargado na ho ng mga sagot. Ika nga. Ano ho yan? One day before. Ika nga, di ba? Bago natin umpisahan ng ating press con, dapat meron ng tanong at meron ng sample at sagot galing dito kay Aling Claire. Nung nagkaroon ng findings ng NBI, kay
Colonel Marvin Marcos, Police Superintendent Marvin Marcos, Oh. ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Stop. Albuera Mayor Espinosa. Sino ho yung naging nagurgur dito sa na to? Pinag-uusapan nating issue na to, Espinosa. Drug lord na naman. Di umanong drug lord na naman. Diba? Hindi na ho siya nalitis, nakulong siya tapos. Pero kalat yan sa Albuera, kilala ho nila yung mama na yan. Yan ginagawang halimbawa na naman itong si Aling Claire, di umanong big time pulburon lord. Albuera Mayor Espinosa. Ano pangalan basta Espinosa. Tuloy. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI, murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. Total, under ko rin yan, referring to NBI. And after that pronouncement, from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na mayroong mga batas, may kaso na murder. Anong sabi ni Tatay Digong? Basta police operation, legit police operation. Sagot ko kayo, akong bahala dyan. Diba? Yan si Tatay Digong. Ganyan kalupit yung presidente natin. Tinumba nila yung isang kilala doon sa lugar nila na isa di umanong pulburon lord. Drug. Big time. Di o basta-basta may Espinosa yan. Anak ng tokwa. Di ba yung ngayon si Kerwin, di ba tumatakbo ng mayor dito sa administrasyon na to. Pero nung panahon ni Tatay Digong talagang napin-down niya itong mga walang yung Espinosa na to. Pero ngayon, ang ginagawang halimbawa ng Malacanang, yung mga trumabaho dito kay Espinosa. Wala hong mali doon sa ginawa nila na yon. Dapat lahat ng pulburon lord, mga drug lord, pagka nanlaban, gurgurin yung mga yan. Dahil hindi ho mabibilang sa daliri yung mga buhay na nasira ng mga walang yan. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Yung mga na yan, yung mga tulak, lang yan, 100, 10, yung mga nasisirang buhay niyan. Pero yung mga nasa taas, pinagkukuhanan nitong mga tulak na to, i-multiply ho natin yan kung ilan yung mga tulak niya. Ganon karami ang buhay na nasira ng mga drogista na yan. Pagka ako kasi gumamit ho kayo ng droga, once na natikman nyo yan, tapos na. GG na kayo dyan, ika nga. Kumbaga, good game. Finish na ho kayo. Wala na. Kung makapagbagong buhay ka, well, good for you. Wala, maganda yon, makapagbagong buhay ka. Pero once na dumampi na sa labi mo, yung yung substance na yan, para, ika nga ni Tatay Digong, para kang merong unggoy sa likod mo na maya binubulungan ka na kailangan mong maghanap ng ganyang klaseng chemical, ika nga. Chemical ho yan, ginawa yan para kaadikan. Hindi ho ginawa yan para yung tipong magpahaba ng oras para sa sa trabaho. Hindi ho yung ginawa dun sa ganon. Yun ho ang epekto niya sa katawan. Pero ginawa ho talaga yung pulbur na yan, yung mga substance na yan, para hanap-hanapin ng iyong utak, hanap-hanapin ng iyong katawan. Yun ho talaga ang purpose niyan. Hindi ho para yung mga umimbento ng mga substance na yan, para hindi ka lang matulog. Side effect ho yun. Ang epekto ho talaga niyan, hanapin mo yung substance na yun. Yung side effect niya, hindi ka makakatulog, hindi ka magugutom, mulat na mulat ka, Brad. Yun ang side effect niya. Pero talagang ang totoong niyan, ang ginagawa ng substance na yan, hahanap-hanapin ng katawan mo. Kaya para sa mga nagbagong buhay, ika nga nakakalas sa kamandag ng ipinagbabawal na droga, dapat po natin palakpakan at saluduhan yung mga individual na yan. Dahil hindi ho biro yan. Anong ginawa ni Tatay Digong? Nagsulputan yung libu-libong mga rehabilitation facility nung panahon niya na hindi ho nila sinasabi ngayong mga panahon na to. Yung mga nagurgur lang. Anak ng tokwa. Tayo ako Claire Castro, konti ka na lang sa akin, makakapagsalita na ako ng hindi ka aya-aya sa'yo. Ano ka na? Malapit ka na sa akin, game. Hindi ba't inalaw pa rin niya?
si Superintendent Marvin Marcos ang makapagtrabaho. Isang sample lang po. Kasi nga, si Marvin Marcos, isa ho siyang magiting na pulis. Ginawa ho niya ang kanyang trabaho. Pinigilan niya yung mga pulburon lord, yung mga drug lord, na kilalang drug lord sa kanilang mga lugar. Pinatigil niya. At dahil doon, merong mga batang nasagip noong mga panahon na yon. Doon sa isipin nyo ho, yung buhay ni Espinosa kapalit ng daang-daang buhay ng mga kabataan. Di mo pa tayo magpapalakpakan doon sa nangyari na yun kay Espinosa? Anak ng toko. Isipin nyo na lang kung gaano karaming bata ang naligtas dahil sa napigilan ang paghasik ng lagim nitong mga Espinosa na yan dyan sa Albuera. Di ba? Puto, kasi kung marami pa po ako yung bibigay sa inyo mga sample kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Hindi, ubusin natin. Iisa-isayin natin yan. Sasagutin natin dito sa PH update ng punto po punto. Lahat ng sasabihin mo, lahat ng halimbawa mo, hindi natin palulusitin yan. Akala mo siguro porket sinabi mo yan, ganun-ganun na lang. Hindi ko gumagana ang social media. Sasabihin namin yung mga kontra-argumento namin. Papapabor sa inyo, hindi pabor sa inyo. Wala ho tayong magagawa. Latagan ho ito ng paniniwala. Latagan ho ito ng kumbaga kung paano natin tinitik yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ibig sabihin ba yung mga nagpunta sa dahig, yung mga nakisali sa rally, na budulo yung mga yon? Na ano ho yun, na biktima sila ng peking balita? Hindi ho, hindi ho pwedeng mangyari yun. Hindi ho pwedeng mangyari yun. Nakita nila from 2016 hanggang 2022 kung paano nagtrabaho ang matanda, kaya walang nangyaring budulan. Ang budulan na nangyari, yung sinabi ni Marcos Jr. na ipagpapatuloy niya yung mga naumpisahan ni Tatay Digong. Yung ang pinakamalaking budulan na nangyari